What's up mga katribo? Ngayon naman ang dala-dala natin is Euromotor Griffin 180i. Ito ang kanilang scooter na kamuka ng Aerox 155. Ito is 180cc. Ang braking niya is combination CBS, disc brake harap at likod. And for the horsepower and for the engine, lagay ko na lang dyan sa screen. Ang specs ng motor na to ilalagay ko na lang dyan sa screen natin. And yan. So far, ang first impression ko dito is yung look, mukha talaga siyang Aerox. Pero pagdating sa engine, mas malaki ang engine nito. And masasabi ko na itong 180cc na stock, pati yung CVT nito stock, is masasabi kong kasing lakas ng Aerox na naka CVT only. Ganun lang yung parang comparison ko sa lakas niya. Hindi siya yung sobrang overwhelming. Forgiving ang throttle nito. Hindi siya yung sobrang makadyot. Pag binigyan mo siya, gentle niya lang na ibibigay sa'yo. And for our suspension, masasabi ko okay din siya. Hindi natin alam ang durability niya, pero yung stiffness, yung comfort, nandun. Masasabi na rin natin na comfortable siya dahil din sa seat. Yung seat niya medyo may padding siya, bukod pa dun sa pinaka foam. Yung pagkaka-upholstery niya, may parang texture siya, may parang foam padded na leather. Ayun na, maririnig niya yung boses ko. Medyo parang naalog, di ba? Medyo may katigasan yung suspension niya. It could be a good thing or bad thing, depende sa preference ng rider. Kaya naman may option tayo na magpalit ng fully adjustable suspension sa ating harap at likod. For the braking, combination siya. Pag nagpreno ka sa harap, combination. Meron din percentage sa likod. Pag both naman ginamit mo, obra, malakas preno niya. Pero syempre, ang takbo natin nun is parang 40-30. Kaya naman medyo pag mabilis, kailangan bigay todo talaga. Or better yet, magpalit ka ng braking system. Maglaki ka ng ng millimeter ng baso and disc and caliper. Ikutan natin. Katulad din siya ng Aerox, walang hawakan. Paano ba yan? Paano ba ginagawa ninyo dito mga Aerox user? Hawak sa shock? Okay. Yan, ikutan natin yung motor. 'Di ba? Kamukha siya ng Aerox V2. Yan oh. May ABS pala to eh. Ba't sinabi dun sa Sinabi dun sa website, wala. Bale, ABS pala. Correction mga katribo, ABS ang harap. And yung gulong natin is 180/14 ang harap. I think ganun din ang sa Aerox. And sa likod naman is ang sa likod is 180/70/14. Ang brand ng gulong is Cordial. Yan. Naka twin sub tank ka na rin. Yan. Disc brake harap at likod, naka liquid cooled. And yan. Napaka-pogi, 'di ba? Yan pa oh. Parang nakabailed ka sa harap, no? Yan. Kamukha talaga ng Aerox, hindi makakaila yun. Ito yung sinasabi ko na parang padding. Tapos parang camel backseat na rin yung likod niya, 'di ba? Tignan naman natin yung sa likod. Yan. Ganyan siya. Pogi din, 'di ba? Kung ikaw ay kulang sa budget at gusto mo ng poging motor and malakas-lakas kasi 180cc 0.2. 180.2cc ito. Malakas-lakas to. Lalo na kung may CVT. So CVT lang, hindi natin alam kung anong size ng pwede mong ilagay na aftermarket na CVT. And para nga rin siya naka yan para din siya naka extension, no? Engine support na plus 2, no? Kumbaga. Yan, Griffin 180i. Yan kitang-kita mo yung mga internals niya. And pagdating naman sa levers, goods din, maganda rin. Yan. Tapos may stop start system ka dito. Nandito ang inyong ilaw, ignition, busina. Yan. Tapos turn signals, menu, meron kang menu dito para sa trip and turn signals and high beam, low beam. Yun lang. Simple pero yet
malakas. Pagdating na palitan mo ang CVT na to, I'm sure na may ibubaga tong motor na to. Ganda. Okay, balik na tayo. Paano ginagawa ninyo dito mga Aerox users? Yeah. Ang gara, no? Bali, kailangan hawakan mo dito, no? Op, yeah. Yan. Sa bigat, masasabi kong same bigat sila ng Aerox, kasi nakahiram naman din tayo ng Aerox sa tropa. Yan, pasok na tayo dito. Gaspol. Mataas to guys, ha. Lakas, oh. $100. Ganda, no? Okay din to, no? Kung ikaw ay kulang sa budget pero gusto mo ng motor na maganda, may bubuga, tingin ko maganda tong option na to. Lalo naman kung ikaw hindi ka masyadong maselan sa brand, tingin ko swak na to para sa'yo. Kung ikaw hindi ka naman mahilig sa brand, tingin ko okay na to, more than enough. Ang price na to lagay ko na lang dyan sa screen. And yan, uy, first POV pala, no? With parang Aerox. Yan, ganyan. Ganyan ang ano natin, ang look ng ating video sa Aerox. Kamusta ba mga katribo? Okay ba yan? Tell me mga katribo kung gusto ninyo magrenta tayo ng Aerox. Renta ang gusto ko, para kasi hindi tayo wala tayong commitment with the brand. Bali kung ano yung sasabihin natin, yun talaga, di ba? Ayoko naman na sinusugarcoat yung mga bagay na flaw or pwede pa nila ma-improve. Tell me sa comment section below kung gusto ninyo na magrenta tayo ng Aerox 155. Gusto ko sana yung ABS kasi wala naman pinag-iba yun sa non-ABS. Yung ABS lang talaga yung pinag-iba nila, pero sa engine pareho lang din. Pero in mind, meron akong word in mind sa Aerox. Sabihin ko na lang pag nagrenta na tayo ng Aerox 155S ABS. Ang kagandahan sa gantong motor is nimble siya, maliit, madaling isingit-singit. Si ADV medyo malaki talaga, kaya pagdating sa traffic medyo mahirapan ka. Minsan hindi naman tayo napagbibigyan palagi, di ba? Kaya pag nag-overtake tayo or sumisingit, kailangan conservative pa rin. Meron tayong room for error na kung sakali hindi tayo pagbibigyan, walang mangyayaring masama sa atin at sa tao sa paligid natin. Pagkaganda nito, yun lang, yung busina, no? Ang liit. Pip pip. Pero ang ganda nito, lalo na kung solo rider ka lang. Lakas nito. Okay, that's it for our review mga katribo. Maraming salamat sa panonood. I'll see you on the next video. See ya. Bye.